Naisip mo ba na ang pinakamalalim na mga kwento ng aming pananampalataya ay nagbubulong mula sa isang oras bago? Na ang mga sagradong salaysay na ating minamahal ay bahagi ng isang sinaunang, universal na awit na kinakanta ng sangkatauhan para sa millennia. Hindi ito isang paglalakbay upang buwagin ang paniniwala, ngunit upang palalimin ito, upang maunawaan na ang kwentong Kristiyano ay hindi sumabog mula sa isang vacuum. Sa halip, tumaas ito tulad ng isang marilag na katedral, na itinayo sa mga pundasyon na inilatag ng siglo, kahit libu-libong taon, bago pa ito itinakda. Susuriin natin kung paano ang kwento ng Kristyanismo ay hindi isa lamang sa pag-imbento, ngunit ng malalim na katuparan, isang muling paghabi ng pinakawalang tiyak na oras na mga thread ng pag-asa ng tao at banal na pananabik sa isang tapestry ng walang cap-ars na kabuluhan. Simulan natin ang paglalakbay na ito ng magkasama, hindi sa hinala, ngunit may isang magalang na pag-usisa. Sa sinaunang mundo, ang mga kwento ay pera. Naglakbay sila kasama ang mga ruta ng kalakalan, dinala sa mga puso ng mga sundalo, at bamulong sa mga merkado ng mga kumikinang na imperyo. Matagal bago ang nakasulat na salita ay pangkaraniwan, ang mga kultura ay nagbahagi ng isang pool ng mga makapangyarihang salaysay, isang uri ng kolektibong espiritual na DNA. Kung ang isa ay maglakbay mula sa mga mayabong na bangko ng Nile hanggang sa masungit na mga burol ng Anatolia, o sa buong kapatagan ng Mesopotamia, maririnig ng isa ang mga pamilyar na echoes. May mga paulit-ulit na talento ng mga Diyos at bayani, bawat isa ay may sariling mga pangalan at lokal na lasa, ngunit may kaparehong katulad na mga istruktura ng pagsasalaysay. Inulit ng mga gitnang simbolo ang kanilang mga sarili sa malawak na mga distansya. Ang kwento ng isang mapaghimalang kapanganakan, madalas sa isang birhen o isang babae na naisip na baog, na naglalagay ng pagdating ng isang espesyal na bata na nakalaan para sa kadakilaan, ay hindi isang natatanging konsepto. Ang ideya ng isang banal na tagapagligtas, isang figura na magdurusa, mamatay, at mahimalang bumalik sa buhay upang mailigtas ang kanyang mga tao, ay isang tema na sumasalamin ng malalim sa maraming kultura. Ang mga sagradong piging, kung saan ang mga tagasunod ay kumonsumo ng pagkain sa simbolikong pakikipag-isa sa kanilang Diyos, ay isinagawa sa iba't ibang mga relihiyon na misteryo. Ang mga ito ay hindi random coincidences. Sila ang mga archetypes, ang pangunahing mga blok ng gusali ng mitolohiya na ginamit ng mga sinaunang tao upang maunawaan ang cosmos, upang mag-grape sa nakasisindak na katapusan ng kamatayan, at upang maipahayag ang kanilang pag-asa para sa pag-renew at kaligtasan. Ito ay nasa loob ng mayaman, komplikadong tapestry ng mga pre-umiiral na mga simbolo at kwento na lumitaw ang Kristyanismo. Hindi nito ipinakita ang sarili bilang isang bagay na ganap na dayuhan, ngunit bilang pangwakas na sagot sa mga tanong na hinihiling ng mga sinaunang alamat na ang mga mitolohiya na ito ay humihiling ng maraming siglo. Ang maagang mensahe ng Kristiyano ay isang radikal na kilos ng muling pag-aayos. Kinuha nito ang mga simbolo ng ninuno, pamilyar na pag-asa, at malalim na takot, at muling nakumpirma ang mga ito sa paligid ng makasaysayang tao ni Jesus ng Nazaret. Ang bagong kwentong ito ay nagbigay ng isang malakas, nakatuon na tugon sa universal na pagkabalisa ng kalagayan ng tao, pagdurusa, dami ng namamatay, at pagnanasa para sa isang makatarungan at mapagmahal na banal na pagkakaroon. Isipin ito hindi bilang pagkopya, ngunit bilang pagbubuo ng isang grand symphony gamit ang mga tala sa musikal na matagal ng bahagi ng kaluluwa ng tao. Ang mga melodies ay pamilyar, ngunit ang pag-aayos, pagkakaisa, at ang nakamamanghang crescendo ay ganap na bago. Ang Kristiyanong salaysay ay nagpahayag na ang mga hindi malinaw na pananabik na ipinahayag sa mga alamat ng dati ay hindi nagkamali, ngunit sa katunayan, ang mga signpost na tumuturo sa isang isahan, makasaysayang katotohanan. Ang Biblia mismo ay nagpapahiwatig sa grand, pre-inorden na salaysay na ito. Kapag ang Diyos ay nakikipag-usap sa propeta sa Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, na nagsasabing, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, nagsasalita ito sa isang banal na plano na naghahula sa pagkakaroon ng tao. Ang unang iglesia ay nagpalawak ng loika na ito sa kasaysayan mismo, na nagmumungkahi na inihahanda ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan, sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kwentong pangkultura at simbolo, para sa pagdating ng panghuli paghahayag kay Kristo.
Ang isa sa pinakamalakas at paulit-ulit na mga tema sa sinaunang mundo ay ang namamatay at muling ipinanganak na Diyos. Mga siglo bago lumakad si Jesus sa mga kalsada ng Galilea, mga salaysay ng mga Diyos na namatay ng walang tragically at pagkatapos ay nagbalik ng tagumpay sa buhay na kumalat sa buong silangang Mediterranean. Sa Phrygia, ang mga sumasamba ay nagdadalamhati sa pagkamatay ni Athes, isang kabataang pagsasama ng Diyosa ng ina na si Cybele, na ang kamatayan at pagkabuhay na muli ay nakalink sa mga siklo ng mga halaman at ang pagdating ng tagsibol. Sa Syria at Greece, ang mga luha ay ibinuhos para kay Adonis, ang magagandang mortal na mahilig sa Aphrodite, na gourd ng isang bulugan at kung saan ang dugo ay sinabi na ilabas ang bulaklak ng anemone bawat taon, isang simbolo ng kanyang pagbabalik. At marahil pinakasikat, sa Egypt, ang buong sistemang pangrelihiyon ay itinayo sa paligid ng kwento ni Osiris, ang mapagkawang-gawang hari na pinatay at binawi ng kanyang paninibugho na kapatid na lalaki, lamang na maibigin na muling pagsasaayos at muling pagkabuhay ng kanyang asawa, si Isis, na naging Panginoon ng Underworld at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa lahat na sumunod sa kanya. Habang ang mga detalye ng mga kwentong ito ay iba-iba, ang kanilang pangunahing mensahe ay pareho, isang malakas na pagpapatunay na bulong sa buong kultura, ang buhay ay mas malakas kaysa sa kamatayan. Ang kalungkutan ng taglamig ay nagbibigay daan sa panginginig ng boses ng tagsibol. Ang mga alamat na ito ay nagbigay ng napakalaking psikolohikal na kaginhawaan, na tinitiyak ang mga tao na ang mga puwersa ng buhay ay sa huli ay magtagumpay sa pagkabulok at kadiliman. Kapag ang kwento ni Jesus ng Nazaret ang kanyang pagpapako sa ilalim ni Pontius Pilato at ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw ay kumalat, napunta ito sa mayabong na lupa. Ang mga tainga na narinig na ito ay nakamit na sa ritmo ng banal na pattern na ito. Ang kwentong Kristiyano, gayunpaman, ay nagpakilala ng isang revolusyonaryong paglilipat. Kinuha nito ang siklo, pana-panahong mitolohiya at nakaangkla ito sa isang tiyak na sandali sa kasaysayan ng tao, na binabago ito sa isang isahan, hindi masasabing kaganapan na may kosmiko at walang hanggang mga kahihinatnan para sa bawat individual na kaluluwa. Ito ay hindi lamang paghahanda ng puso, isang pagtatanim ng lupa ng damdamin ng tao at imahinasyon sa pamamagitan ng mito. Paralel dito, isang malalim na paghahanda ng intelektual na nagaganap, lalo na sa mundo ng pilosopong Greek. Habang ang mga alamat ay nagbigay ng kwento sa sangkatauhan na maramdaman, binigyan sila ng mga pilosopo ng isang bagong wika upang isipin, isang bagong paraan upang tanungin ang pinakapangunahing mga katanungan tungkol sa pagkakaroon, katotohanan, at ang likas na katotohanan. Sila ay, sa isang kahulugan, na nakakalimutan ang napaka-intelektual na mga tool na kalaunan ay gagamitin upang maipahayag ang pagiging komplikado ng teolohiya ng Kristiyano. Isipin si Plato, nakaupo sa kanyang akademya sa Athens. Tiningnan niya ang mundo sa paligid niya, ang mga upuan, mga puno, ang mga tao at nagtapos na ang nasa salat na mundo na ito ay hindi ang tunay na mundo. Ito ay isang anino lamang, isang kumikislap, di sakdal na kopya ng isang mas mataas, walang hanggan, at perpektong katotohanan na tinawag niyang mundo ng mga forma. Para kay Plato, mayroong isang perpekto, hindi nagbabago na ideya ng hustisya, kagandahan, at kabutihan sa mas mataas na kaharian na ito, at ang lahat ng tinatawag nating makatarungan, maganda, o mabuti sa buhay na ito ay isang maputlang imitasyon lamang. Ang radikal na ideyang ito ay lumikha ng isang malakas na dualism ng intelektual, isang malalim na pag-upo para sa isang transcendente na katotohanan na lampas sa pagkabulok at katiwalian ng materyal na mundo. Itinuro nito ang pag-iisip ng tao na tumingin paitaas, upang maniwala na ang aming tunay na tahanan ay wala rito, ngunit sa isang walang hanggang kaharian ng perpektong katotohanan. Hindi ba ito pamilyar? Ito ang pilosopikal na scaffolding para sa mga Kristiyanong konsepto ng langit, ang kawalang kamatayan ng kaluluwa, at ang paniniwala na tayo ay mga peregrino sa mundong ito, na naglalakbay patungo sa ating tunay na tahanan kasama ang Diyos, na siyang pangwakas na anyo ng kabutihan. Pagkatapos ay dumating ang konsepto ng asterisk logo asterisk. Sa loob ng maraming siglo bago isinulat ni Juan ang kanyang ebanghelyo, ang mga nag-iisip ng Greek, mula sa Heraclitus hanggang sa Stoics, ay nakipagbuno sa ideyang ito. Ang asterisk logo asterisk ay ang banal na dahilan, ang universal na katalinuhan, ang prinsipyo ng pag-order na sumisid sa buong cosmos, na ginagawa itong isang makatwiran at maliwanag na lugar kaysa sa isang magulong-gulo.
Naniniwala ang mga Stoics na ang isang spark ng banal na asterisk logo na ito asterisk naninirahan sa loob ng bawat tao, na nagpapahintulot sa atin ng mga tuwiran, maunawaan ang moralidad, at mabuhay na naaayon sa kalikasan. Ito ay isang abstract, impersonal na prinsipyo, isang banal na ito. Kaya't nang sinimula ni Apostol Juan ang kanyang ebanghelyo na may kulog na deklarasyon, sa simula ay ang asterisk logo asterisk, at ang asterisk logo asterisk ay kasama ng Diyos, at ang asterisk logo asterisk ay Diyos, at ang asterisk logo asterisk ay naging laman at nanirahan sa atin, siya ay nagsasagawa ng isang gawa ng nakamamanghang intelektual at espiritual na paglalaan. Kinuha niya ang pinakamataas na konsepto ng pilosopiya ng Greek, ang pinakadulo ng kanilang paghahanap para sa tunay na katotohanan at kahulugan, at ipinahayag na hindi ito isang, ito, ngunit isang, kanya. Ang banal na dahilan na humahawak sa mga bituin sa lugar ay hindi isang abstract na puwersa, ngunit isang tao. Ang mga pilosopo ay gumugol ng maraming siglo na naghahanap para sa asterisk mga logo asterisk. Inihayag ni Juan na ang asterisk logo asterisk ay dumating na naghahanap para sa kanila, na ang universal na prinsipyong ito ay mayroon ng mukha ng tao, isang pangalan Jesus of Nazareth. At hindi lamang ito Plato o ang Stoics. Si Aristotle, mag-aaral ni Plato, sa pamamagitan ng manipis na lakas ng loika, ay nagtalo sa kanyang paraan sa pagkakaroon ng isang solong, kataas-taasang pagkatao. Nangangatwiran niya na ang lahat ng paggalaw at pagbabago sa universo ay dapat magkaroon ng isang tunay na mapagkukunan, isang dahilan na mismo ay hindi nagamit, isang mover na mismo ay hindi gumagalaw. Ang hindi napapansin na mover, pagtatapos niya, ay dapat na maging isang purong pagiging totoo, walang hanggan, hindi nagbabago, at umiiral sa isang estado ng perpektong pag-iisip. Habang ang Diyos ni Aristotle ay hindi ang personal, mapagmahal na ama ng Biblia, ito ay isang malayong, pagpapanatili sa sarili na talino, gayunpaman ay nagbigay siya ng pag-anong mundo ng isang malakas, makatwiran na argumento para sa monotheismo. Binigyan niya ang hinaharap na mga teologo ng pilosopikal na wika upang pag-usapan ang Diyos bilang dalisay na pagkatao, tulad ng umiiral sa labas ng oras at espasyo, bilang pangwakas na dahilan at tagapangasiwa ng lahat. Ang mga alamat ay pinukaw ang pagnanais ng kaluluwa para sa isang bayani na maaaring lupigin ang kamatayan. Ang mga pilosopiya ay patalasin ng gutom ng isip para sa isang katotohanan na maaaring ipaliwanag ang lahat. Ang entablado ay itinakda, hindi lamang sa mga templo at misteryo na kulto, ngunit sa mga lyceums at akademya. Ang sangkatauhan ay tinuruan na mahaba para sa isang tagapagligtas, at sabay-sabay, na binigyan ng intelektual na balangkas upang maunawaan siya pagdating niya. Ngunit ang intelektual at espiritual na pananabik na ito, malalim na tulad nito, ay mananatiling isang naisalokal na kababalaghan, isang kumikislap na kandila sa mga bulwagan ng Athens o Alexandria, kung hindi para sa malupit, pragmatikong henyo ng Roma. Binigyan ng mga pilosopo ang mundo ng isang bagong kaisipan, ngunit binigyan ito ng mga Caesars ng isang bagong katawan, isang pinag-isang istrukturang pampulitika at panlipunan na magiging sisidlan para sa bagong ideyang ito. Isipin ang Roman Empire sa panahon ni Kristo. Ito ay isang hindi pa naganap na nakamit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ang isang kapangyarihan ay naganap mula sa mga ambon ng Britain hanggang sa mga sands ng Mesopotamia, mula sa kagubatan ng Alemanya hanggang sa mga katerate ng Nile. At sa kapangyarihang ito ay dumating ang asterisk Pax Romana, asterisk ang kapayapaan ng Roma. Ito ay isang kapayapaan na binili gamit ang tibak, tiyak, ngunit ito ay isang kapayapaan gayunman. Sa loob ng maraming siglo, ang mundo ng Mediterranean, na naging pugad ng hornet ng warring city-state, tribal confederations, at rival empires, ngayon, para sa karamihan, isang solong, matatag, at ligtas na nilalang. At ano ang ibig sabihin nito, sa mga praktikal na termino? Nangangahulugan ito ng mga kalsada. Ang mga Romano ay ang pinakadakilang mga inhinyero ng sibil ng sinaunang mundo, at tinahi nila ang kanilang imperyo kasama ang higit sa 50,000 milya ng asphaltado, all-weather highways. Ito ang mga art area ng imperyo, na binuo upang ilipat ang mga legion ng mabilis upang puksain ang isang pag-aalsa, ngunit nagsilbi sila ng isang hindi sinasadyang layunin. Naging conduit sila para sa commerce, para sa komunikasyon, at sa huli, para sa pagbabalik loob. Ang isang apostol tulad ni Paul, isang mamamayan ng Roma, ay maaaring maglakbay mula sa Antioquia hanggang Corinto,
hanggang Efeso, sa Roma mismo na may bilis at kaligtasan na maaaring hindi maisip ng ilang henerasyon lamang. Maaari siyang maglakad ng parehong mga kalsada ng bato tulad ng mga centurion, natutulog sa parehong mga inn sa mga mangangalakal, at ipangaral ang kanyang mensahe sa lungsod pagkatapos ng lungsod, lahat sa ilalim ng proteksyon ng isang solong, overarching legal na sistema. Ang imperyo, sa paghahanap nito para sa kabuuang kontrol, ay hindi sinasadyang nilikha ang perpektong network ng pamamahagi para sa isang ideya na sa huli ay haminin ang mga pundasyon nito. Si Cesar Augustus, sa kanyang ambisyon na magkaisa ang mundo sa ilalim ng kanyang sariling pamamahala, ay walang ideya na inihahanda niya ito para sa isang hari na ang kaharian ay hindi sa mundong ito. At hindi lamang ito ang mga kalsada. Ito ang wika. Habang ang wikang pang-administratibo ng Roma ay Latin, ang karaniwang wika, ang lingua franca ng buong silangang kalahati ng imperyo mula sa Italia hanggang sa India ay Greek. Hindi ang klasikal na Greek ng Plato, ngunit isang mas simple, mas direktang form na tinatawag na Koine, o karaniwang Greek. Ang mga pananakop ni Alexander the Great ay kumalat sa wikang ito ng mga siglo na ang nakaraan, at ang mga Romano ay simpleng pinagtibay nito. Ito ay isang world historical game changer. Nangangahulugan nito na ang isang ebanghelyo na nakasulat sa isang nayo ng pangingisda sa Galilea ay mababasa at maunawaan ng isang scholar sa Alexandria, isang mangangalakal sa Corinto, at isang burokrata sa Roma nang hindi nangangailangan ng pagsasalin. Ang banayad at malakas na teolohikal na mga argumento ng mga sulat ni Pablo ay maaaring maipakalat sa libu-libong milya sa malawak na magkakaibang kultura, gayunpaman lahat ay babasahin nila ang eksaktong parehong mga salita, na nakikipag-ugnay sa eksaktong parehong mga konsepto. Ang pagkakaisa ng lingwistika na ito ay tinanggal ang isang hadlang na nagpapanatili ng sangkatauhan na nabali para sa millennia. Lumikha ito ng isang solong, malawak na pamilihan ng intelektual kung saan maaaring makipagkumpetensya ang mga ideya, at kung saan ang mensahe ng Kristiyano, na ipinahayag sa katumpakan at lalim na pinapayagan ang wikang Greek, ay maaaring marinig at pinagtatalunan ng lahat. Ngunit ang kapayapaan ng Roma at ang wikang Greek ay lamang ang hardware at ang operating system. Kumusta naman ang espiritual na software ng average na mamamayan ng Roma? Ang opisyal na relihiyon ng Estado, ang pagsamba sa mga Diyos ng Olympian, ay matagal nang nabubulok. Para sa mga edukadong piling tao, ito ay kaunti lamang kaysa sa isang makabayang tungkulin, isang hanay ng mga ritual na isasagawa upang matiyak ang pabor ng Estado. Paano ang isang malubhang pag-iisip, ang isa na nagbasa ng mga Stoics sa banal na logo o Aristotle sa hindi napigong mover, na tunay na naniniwala sa maliit, mapang-akit, at kapansin-pansin na mga kalokohan ni Jupiter at Juno. Ang mga alamat ay naging mga kwento para sa mga makata, hindi mga katotohanan na mabubuhay. Para sa karaniwang tao, ang mga Diyos na ito ay malayo at transactional. Sinakripisyo mo ang isang toro sa Mars para sa tagumpay sa labanan o nag-iwan ng isang barya para sa Mercury para sa isang ligtas na paglalakbay. Ngunit hindi ka napunta sa kanila para aliwin sa iyong kalungkutan, para sa patnubay sa moralidad, o para sa mga sagot sa mga nakakatakot na katanungan ng pagdurusa at kamatayan. Lumikha ito ng isang malalim na espiritual na vacuum. Ang puso ng imperyo ay masagana at makapangyarihan, ngunit ang kaluluwa nito ay lalong walang laman. Sa walang bisa na ito, ang espiritual na kagutuman na ito, ay damaloy ng isang buong host ng mga bagong pagpipilian sa relihiyon, na bumaha sa puso ng imperyo mula sa mga silangang lalawigan nito mula sa Egypt, mula sa Persia, mula sa Syria. Tinatawag namin silang mga misteryo na relihiyon, at sila ang tunay na mga kakumpetensya sa espiritu sa maagang Kristyanismo. Hindi tulad ng malamig, civic na relihiyon ng Roma, ang mga kulto na ito ay nag-aalok ng eksakto kung ano ang hinahangad ng mga tao, isang personal, emosyonal na koneksyon sa isang Diyos. Nag-alok sila ng pagsisimula, isang pakiramdam na kabilang sa isang espesyal na pamayanan ng mga kapwa mananampalataya. Pinakamahalaga, nag-alok sila ng pag-asa. Pag-asa para sa isang buhay na lampas sa libingan, isang pangako ng kaligtasan mula sa malupit na randomness ng kapalaran at ang katapusan ng kamatayan. Isipin ang kulto ni Isis, ang diyosa ng Egypt. Ang kanyang pagsamba ay kumalat tulad ng wildfire sa pamamagitan ng imperyo. Nakita siya ng kanyang mga tagasunod bilang isang mapagmahal, figure sa ina,
isang tagapagligtas na pinatay ang kanyang pinatay na asawang si Osiris na magkasama at, sa pamamagitan ng kanyang debosyon, ay dinala siya mula sa mga patay. Ang kanyang mga panimula ay sumasailalim sa masalimuot na mga ritual, kabilang ang isang anyo ng binyag, at bilang kapalit, ipinangako sa kanila ni Isis ang kanyang proteksyon sa buhay na ito at isang mapalad na kawalang kamatayan sa susunod. O isaalang-alang ang Mithraism, isang kulto ng Persia lalo na sikat sa mga sundalong Romano. Ito ay isang panlalaki, hierarchical na relihiyon na nakasentro sa Diyos na si Mithras, na sikat na inilalarawan ang pagpatay sa isang sagradong toro. Ang mga adherents nito ay nakatagpo sa mga templo sa ilalim ng lupa, nagbahagi ng mga ritual na pagkain, at sumulong sa pamamagitan ng 7 marka ng pagsisimula, na naniniwala na ang kanilang debosyon ay titiyakin ang paglalakbay ng kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng mga makalangit na spheres pagkatapos ng kamatayan. Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari? Ang espiritual na bokabularyo ng mundo ng Roma ay panimula na nabago. Ang mga konsepto na tila kakaiba at dayuhan ng ilang siglo bago ay nagiging pangkaraniwan. Ang ideya ng isang Diyos ng tagapagligtas na namatay at muling ipinanganak. Ang ideya ng isang sagradong pagkain na ibinahagi sa mga mananampalataya. Ang ideya ng isang pagsisimula, isang binyag, na naghuhugas ng matandang sarili at lumilikha ng bago. Ang ideya ng isang personal na relasyon sa isang banal na pagkatao na talagang nagmamalasakit sa iyo, na nakakaalam ng iyong pagdurusa. Ang mga kulto ng misteryo ay, sa isang kahulugan, ang pag-aararo ng espiritual na lupa ng imperyo. Lumilikha sila ng mismong mga kategorya, ang mga hangarin, na ang mensahe ng Kristiyano ay hindi lamang magtatagpo, ngunit matupad sa isang paraan na mas malalim at nakakahimok. Nasanay na nila ang pag-isip ng pagano na mag-isip sa mga tuntunin ng kaligtasan, pagkabuhay na maguli, at pag-ibig ng banal. Sila ang mga trailer para sa isang pelikula na hindi pa nakikita ng mundo. Ngunit sila ay mga trailer lamang. Ang bawat isa ay may mga limitasyon nito. Ang Mithraism ay eksklusibo para sa mga kalalakihan, agad na pinutol ang kalahati ng populasyon. Ang mga kulto ng Isis o Cybele ay nagsasangkot ng ecstatic, kung minsan ay kakaiba at self-mutilating ritual na na-off-putting sa mas matino na pag-iisip na Roman na pag-uugali. At sa kritikal, lahat sila ay nanatiling nakaugat sa kaharian ng mitolohiya. Ang mga kwento ng Mithras at ang Bull, ng Isis at Osiris, ay walang tiyak na pabula, mga kaganapan na nangyari, minsan sa isang oras, sa isang banal na pangarap, hindi sa naitala na kasaysayan. Nag-alok sila ng isang malakas na karanasan sa emosyonal, ngunit ang kanilang pundasyon ay alamat. Ang mga ito ay maganda, masalimuot na mga kwento na maaari mong piliin na maniwala upang makahanap ng ginhawa. Narito kung saan ang mensahe ng Kristiyano ay pumasok sa eksena na may isang paputok, pag-aangkin sa kasaysayan. Kinuha nito ang lahat ng espiritual na pananabik na iyon ang pagnanais para sa isang personal na tagapagligtas, para sa pamayanan, para sa buhay na walang hanggan at hindi ito nakabase sa isang walang tiyak na mito, ngunit sa isang tiyak, may date, at brutal na tunay na kaganapan. Ang Kristiyanong pagpapahayag ay hindi tungkol sa isang Diyos na namatay at bumangon sa mga ambon ng alamat. Ito ay tungkol sa isang tao, isang karpintero mula sa Nazaret, na nanirahan at huminga sa isang lalawigan na sinakop ng Roman, na may mga tagasunod na buhay pa upang tanungin, na pinatay sa isang masakit na pamilyar at pampublikong paraan sa ilalim ng autoridad ng isang kilalang gobernador ng Roma, si Pontius Pilato, sa panahon ng paghahari ng Emperor Tiberius. Ang sentral na pag-angkin ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay hindi ipinakita bilang isang talinghaga para sa pagbabago ng mga panahon, tulad ng mga mito ng Persephone. Ito ay ipinakita bilang isang makasaysayang katotohanan, isang kaganapan na sumire sa kasaysayan ng tao at binago ang tilapon nito magpakailanman. Nagbigay ito ng timbang, isang solidong, isang manipis na katapangan na ang mga kulto ng misteryo ay hindi maaaring tumugma. Hindi lamang ito isa pang kwento, ito ay balita. Ito ay ang Euangelion ang mabuting balita, isang ulat ng isang bagay na talagang nangyari at may mga kahihinatnan para sa bawat solong tao sa mundo. Mag-isip tungkol sa kapangyarihan ng pagkakaiba na iyon. Ang pag-angkin ng mga apostol ay hindi, narito ang isang malalim na katotohanan tungkol sa universo, na nakabalot sa isang magandang kwento. Ito ay, kumain kami kasama niya.
Naglakad kami kasama niya. Nakita namin siyang namatay, at pagkatapos ay nakita namin siyang buhay muli. Pumunta at tanungin ang iba, may daan-daang sasabihin sa iyo ng parehong bagay. Ito ang wika ng korte, hindi ang templo. Ito ang wika ng patuto. At ito ay isang patuto kung saan ang mga taong ito ay handang magtiis ng pagpapahirap at pagpapatupad. Ang mga tao ay maaaring mamatay para sa isang pilosopiya o isang malalim na paniniwala, ngunit ang mga apostol ay namamatay para sa kanilang pag-angkin ng mga nakasaksi sa isang makasaysayang kaganapan. Sila ay, sa esensya, na nagsasabing, alam namin na ito ay totoo dahil nandoon kami. Lumikha ito ng isang ganap na magkakaibang uri ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng isang mystical state of enlightenment, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa patuto ng mga kapanipaniwala na mga saksi na walang makukuha at lahat na mawala. Ang diin na ito sa isang tunay, makasaysayang tao ay ganap ding muling tukuyin ang likas na katangian ng Diyos para sa average na tao. Ang mga Diyos ng pantheon ng Roma at ang mga kulto ng misteryo ay, sa karamihan, mga pag-asa ng kapangyarihan. Ang mga ito ay mga nilalang ng napakalawak na lakas, ngunit din ng napakalawak na ego, paninibugho, at caprice. Sinamba mo sila mula sa isang halo ng pagkamangha at takot. Nag-alok ka ng mga sakripisyo upang maaliw ang kanilang galit o suhol ang mga ito para sa isang pabor, isang mabuting ani, isang ligtas na paglalakbay sa dagat. Ang relasyon ay panimula sa transactional, ngunit ang Diyos ng mga Kristiyano ay naiiba. Ang tinukoy na katangian ng Diyos na ito ay hindi kapangyarihan, ngunit ang pag-ibig, isang tiyak na uri ng pag-ibig ang mga Greeks na tinatawag na asterisk, agape asterisk. Hindi ito ang romantikong pag-ibig ni Eros o ang kapatid na pagmamahal ni Philia. Asterisk, ang agape asterisk ay isang radikal, pagsasakripisyo sa sarili na naghahanap ng kabutihan ng iba nang hindi inaasahan ang anumang kapalit. Ang sentral na pag-angkin ng pananampalatayang Kristiyano ay ang pangwakas na kapangyarihan sa universo ay hindi isang mapang api na maaliw, ngunit ang isang ama na nagmamahal sa sangkatauhan ng labis na siya ay pumasok sa ating pagdurusa, ibinahagi ang ating pagkamatay, at namatay para sa atin. Ito ay nakabukas ang buong relihiyosong pananaw sa mundo ng antiquity sa ulo nito. Nangangahulugan nito na ang pagka-Diyos ay hindi natagpuan sa pangingibabaw at kontrol, ngunit sa paglilingkod at sakripisyo. At ang radikal na teolohiya na ito ay agad na sumasabog na mga kahihinatnan sa lipunan. Sa mundo ng Roma, ang iyong halaga ay tinutukoy ng iyong katayuan. Ikaw ba ay isang mamamayan o isang dayuhan? Isang lalaki o babae? Isang patrician o isang plebin? Isang malayang tao o alipin? Ito ay hindi lamang mga kategoryang panlipunan, nakita sila bilang sumasalamin sa pangunahing pagkakasunod-sunod ng cosmos. Ngunit ang Kristyanismo ay sumama at ipinahayag na ang buong hierarchy na ito ay isang ilusyon. Sa paningin ng mapagmahal na Diyos na ito, ang bawat solong tao ang alipin na nagtatrabaho sa mga mina, asawa ng senador, ang legyonaryo sa hangganan, ang pulubi sa kalye ay walang hanggan at pantay na halaga. Ang apostol na si Pablo ay sumulat sa mga simbahan sa Galatia, isang lalawigan ng Roma, at sinabi ng isang bagay na dapat na tunog tulad ng dalisay na pagkabaliw sa kanyang mga kapanahon, walang Hudyo o Hentil, ni alipin o libre, at walang lalaki at babae, sapagkat ikaw ay lahat sa Kristo Jesus. Ito ay hindi lamang isang magandang platitude. Ito ay isang pagpapahayag ng rebolusyong espiritual. Nangangahulugan nito na ang alipin at ang kanyang Panginoon ay mga kapatid na ngayon, na nakaluhod sa tabi-tabi upang magbahagi ng isang karaniwang pagkain. Nangangahulugan nito na ang isang babae, na sa batas ng Roman ay mahalagang pag-aari ng kanyang ama o asawa, ay isang koer ng buhay na walang hanggan, na may isang direktang, walang kapares na relasyon sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang abstract na paniniwala, lumikha ito ng isang bagong uri ng pamayanan sa lupa, ang asterisk ecclesia asterisk, ang simbahan. At ang pamayanan na ito ay maaaring ang pinakamalakas na makina ng paglago ng Kristyanismo. Ito ay gumana bilang isang uri ng kontralipunan, isang bagong pamilya na hindi nakagapos sa dugo o pagkamamamayan, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Habang ang lipunang Romano ay, sa core nito, isang sistema ng patronage at pagsasamantala, ang mga unang pamayanang Kristiyano ay nailalarawan sa pamamagitan ng suporta sa isa't isa. Inalagaan nila ang kanilang sariling mga byuda at ulila, na kung hindi man ay may iwan.
Pinagsama nila ang kanilang mga mapagkukunan upang maibigay para sa mga mahihirap. Sa panahon ng nagwawasak na mga salot na panahong nagwawasak sa imperyo, kapag ang mga pag-anong pari at manggagamot ay tatakas sa mga lungsod, ang mga Kristiyano ay nanatili sa pag-aalaga ng mga may sakit kapwa ang kanilang sarili at ang kanilang mga pag-anong kapitbahay. Ito ay hindi naririnig ng. Ito ay isang praktikal, nasa salat na pagpapakita ng asterisk agape asterisk. Ang isang Roman na nagmamasid dito ay maaaring hindi maunawaan ang teolohiya, ngunit lubos nilang maunawaan ang mga resulta, isang pamayanan kung saan protektado ang mahina, ang mga mahihirap ay pinapakain, at ang mga may sakit ay inaalagaan. Sa isang malupit at madalas na walang awa na mundo, ang simbahan ay naging isang isla ng pakikiramay, isang netong pangkaligtasan sa lipunan na nag-alok hindi lamang sa pangako ng isang hinaharap na buhay, ngunit nasa salat na tulong at dignidad sa isang ito. Pag-isipan kung ano ang hitsura nito sa panahon ng isang krisis. Ang historiador na si Dionysius, na isang obispo sa Alexandria sa panahon ng isang kakilakilabot na salot noong ika-3 siglo, ay sumulat tungkol sa kung paano tumugon ang mga Kristiyano. Inilarawan niya kung paano sila, walang pag-iingat sa panganib, pinangasiwaan ang mga may sakit, dumalo sa bawat pangangailangan at paglilingkod sa kanila kay Kristo. Marami sa mga Kristiyanong tagapag-alaga na ito ang makontrata sa sakit mismo at mamatay, ngunit ginawa nila ito pa rin. Samantala, sumulat siya, ang mga pagano ay itinapon ng sinumang nagsimulang may sakit, at tumakas mula sa kanilang pinakamamahal. Itatapon nila sila sa mga kalsada bago sila patay. Ngayon, hindi ito sasabihin na ang bawat pagan ay isang duwag at ang bawat Kristiyano ay isang santo. Ngunit itinatampok nito ang isang pangunahing pagkakaiba sa pananaw sa mundo. Para sa pagano, ang layunin ay upang maaliw ang mga Diyos na Diyos at mapanatili ang iyong sariling buhay. Para sa mga Kristiyano, ang layunin ay mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, dahil ang iyong kapwa ay isang tagadala ng imahe ng Diyos na iyong minamahal. Ang walang pag-iimbot, sakripisyo na pag-ibig sa harap ng kamatayan ay ang pinakamakapangyarihang anyo ng pag-eebanghelyo na maiisip. Ito ay isang buhay na sermon, mas malakas kaysa sa anumang pilosopikal na argumento. At ito ay nagdadala sa akin sa isa pang mahalagang punto, isa na madalas na hindi napapansin, ang apela ng Kristyanismo sa mga kababaihan. Ang lipunang Romano ay, upang ilagay ito ng banayad, hindi isang mahusay na lugar upang maging isang babae. Legal, sila ay walang hanggang mga menor de edad. Sosyal, ang kanilang halaga ay nakatali halos eksklusibo sa kanilang kakayahang makagawa ng mga lehitimong tagapagmana ng lalaki para sa kanilang asawa. Ang infanticide, lalo na ng mga bagong panganak na batang babae, ay pangkaraniwan at perpektong legal. Ang isang ama ay may karapatang magpasya kung magpalaki ng isang bata o iwanan ito sa labas upang mamatay ng pagkakalantad. Ang mga batang babae ay hindi proporsyonal na mga biktima ng pagsasanay na ito. Ang pamayanang Kristiyano, sa kaibahan, ay ganap na nagbabawal sa infanticide. Itinuro nila na ang bawat bata, lalaki o babae, ay isang regalo mula sa Diyos. Ililigtas pa nila ang mga inabandunang mga sanggol at itataas ang mga ito bilang kanilang sarili. Pag-isipan lamang ang tungkol sa mga kahihinatnan ng demograpiko sa loob ng ilang henerasyon. Ang mga pamayanang Kristiyano ay magkakaroon ng mas balancing ratio ng mga kalalakihan sa mga kababaihan, na humahantong sa mas matatag na pamilya at likas na panloob na paglaki. Ngunit ito ay napunta ng mas malalim kaysa sa mga demograpiko lamang. Sa loob ng simbahan, natagpuan ng mga kababaihan ang isang antas ng dignidad at ahensya na hindi maiisip sa mas malawak na kultura. Hindi sila nakita bilang pag-aari, ngunit bilang espiritual na katumbas. Nanalangin sila sa tabi ng mga tao. Nag-aral sila ng banal na kasulatan. Ang mga mayayamang byuda, lalo na, ay naging ilan sa mga pinakamaimpluwensyang patron ng unang simbahan, gamit ang kanilang mga tahanan bilang mga lugar ng pagpupulong at kanilang kapalaran upang pandohan ang gawaing kawanggawa ng komunidad. Isipin ang Lydia sa Aklat ng Mga Gawa, isang matagumpay na negosyante na naging unang nagko-convert ni Paul sa Europa at ang host ng unang European Church. O si Priscilla, na, kasama ang kanyang asawang si Aquila, ay isang kapwa misyonero kasama si Paul at binanggit din na itinuro ang mahusay na mangangaral na si Apollos, ang paraan ng Diyos ng sapat. Sa mundo ng Roma,
ang isang babaeng publiko na nagtuturo sa isang lalaki tungkol sa anumang bagay, hayaan ang teolohiya, ay magiging iskandalo. Sa subculture ng Kristiyano, ipinagdiriwang ito. Ang bagong pananampalataya na ito ay nag-alok sa mga kababaihan ng isang makabuluhang pagkakakilanlan sa labas ng kanilang kaugnayan sa isang lalaki, isang pagkakakilanlan bilang isang minamahal na anak na babae ng Diyos. Para sa hindi mabilang na mga kababaihan na nakulong sa isang mundo ng patriarchal, ito ay maaaring nadama na parang huminga sa kauna-unahang pagkakataon. Ang muling pagsusuri ng tao ay humantong din sa isang radikal na pagbabagong anyo ng kasal at sekswalidad. Ang diskarte sa romansa sex ay higit sa lahat tungkol sa kapangyarihan, kasiyahan, at paglikha, madalas sa pagkakasunod-sunod na iyon. Walang konsepto ng sekswal na eksklusibo para sa mga kalalakihan. Ang isang may asawa na lalaking Romano ay inaasahan na magkaroon ng sekswal na relasyon sa mga alipin, mga patutot, at kung minsan kahit na ang mga kabataang lalaki, hanggat hindi siya nakagambala sa lehitimong asawa ng ibang lalaki. Ang etika ng Kristiyano ay ganap na nakabukas sa ulo nito. Itinuro nito na ang katawan ay isang templo ng banal na espiritu, hindi isang tool para sa kasiyahan. Itinaas nito ang pag-aasawa sa isang sagradong tipan, isang habambuhay, tapat na unyon na dapat na salamin ang ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng simbahan. Sa loob ng balangkas na ito, ang sekswal na ekspresyon ay sinadya upang maging isang gawa ng pag-ibig sa isa't isa at pagbibigay ng sarili sa pagitan ng mga katumbas, hindi isang gawa ng pangingibabaw o pagsasamantala. Nangangahulugan nito na ang isang asawa ay tinawag na mahalin ang kanyang asawa, tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, isang pamantayan ng sakripisyo, tapat na pag-ibig. Nangangahulugan din ito na ang parehong mag-asawa ay gaganapin sa parehong pamantayan ng katapatan. Para sa isang babae, ito ay isang revolusyonaryong anyo ng proteksyon. Para sa isang alipin, lalaki o babae, ang pagbabawal ng Kristiyano laban sa lahat ng anyo ng sekswal na pagsasamantala ay nag-alok ng isang kalasag laban sa nakagawiang pang-aabuso na simpleng katotohanan ng buhay sa mundo ng Roma. Hindi ito tungkol sa pagiging maingat, ito ay tungkol sa pagpipilit sa likas, ibinigay ng Diyos na dignidad ng bawat solong tao. At ang radikal na paniniwala na ito sa dignidad ng tao ay hindi tumigil sa pag-aasawa o sa pamilya. Ito ay ganap na muling tukuyin ang responsibilidad ng lipunan sa mga pinakamahina na miyembro nito. Sa mundo ng Roma, ang pakikiramay ay isang pribadong kabutihan, hindi isang pampublikong pag-asa. Ang awa ay madalas na nakikita bilang isang kahinaan, isang nakakagambalang damdamin na nakagambala sa Stoic ideal. Ang mga Diyos ay dapat na maaliw sa mga sakripisyo, hindi pinaglingkuran ng mga mahihirap. Ang mahihirap, may sakit, may kapansanan higit sa lahat ay nakikita bilang kapaspalad, marahil ay sinumpa, ngunit ang kanilang kalagayan ay sa huli ang kanilang sariling problema. Walang mga pampublikong ospital, walang mga kusina ng sopas, walang mga lambat sa kaligtasan sa lipunan. Kung nahulog ka sa mga mahirap na oras, umasa ka sa patronage ng isang mayamang individual, at ang relasyon na yun ay palaging isang transaksyon, isang pagpapalitan ng katapatan para sa suporta. Hindi ito regalo. Sa mundong ito ng brutal na pragmatismo, ipinakilala ng Kristyanismo ang isang konsepto na lubos na dayuhan, na itatag, universal na kawanggawa. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging mabait sa iyong mga kaibigan o parokyana. Ito ay tungkol sa isang aktibo, organisadong pag-ibig kung ano ang tinawag nilang *agape* para sa estranghero, ang outcast, maging ang kaaway. Hindi ito ginawa upang makakuha ng panlipunang paninindigan o upang maaliw ang mga Diyos na fickle. Ginawa ito dahil naniniwala sila na sa paglilingkod sa, hindi bababa sa mga ito, sila mismo ay naglilingkod kay Kristo. Ang simbahan, mula sa pinakaunang mga araw nito, ay nag-organisa ng mga koleksyon upang suportahan ang mga byuda, ulila, may sakit, at mga nasa bilangguan. Ang mga deacon ay partikular na hinirang upang pangasiwaan ang pamamahagi ng mga mapagkukunan, na lumilikha ng kung ano ang, sa bisa, ang unang malaking sistema ng kapakanan ng sinaunang mundo. Isipin ang isang lungsod na nasira ng salot, bilang mga lungsod ng Roman na madalas. Ang mga makasaysayang account ay chilling. Sa sandaling lumitaw ang mga sintomas, itutulak ng mga tao ang kanilang mga mahal sa buhay sa mga lansangan. Ang mga may sakit ay inabandona. Ang mga patay ay naiwan na hindi nababago. Ang mayayaman at ang makapangyarihan,
Kabilang ang mga pag-anong pari at manggagamot, ang unang tumakas sa kanilang mga estadong bansa. Ang mga lungsod ay naging mga charnel house. Ngunit ang mga kontemporaryong taga-Masid, kahit na ang mga pag-alit sa Kristyanismo, ay nabanggit na ang isang pangkat ay palaging gumagawa ng kabaligtaran. Nanatili ang mga Kristiyano, nanatili silang alagaan ang kanilang sarili, at pagkatapos, nakakagulat, sinimulan nila ang pag-aalaga sa mga pagano na inabandona ng kanilang sariling mga pamilya. Dinala nila sila ng pagkain at tubig, nilinis ang kanilang mga sugat, at nang mamatay sila, binigyan nila sila ng wastong libing, madalas na may malaking panganib sa kanilang sariling buhay. Tulad ng isinulat ng isang obispo sa panahong yon, ipinakita nila ang walang batayang pag-ibig at katapatan, hindi kailanman pinipigilan ang kanilang sarili at iniisip lamang ang isa't isa. Hindi ito isang diskarte sa pangangalap, ito ay ang nabuhay na pagpapahayag ng kanilang teolohiya. At ito ay may isang nakakapangingilabot na epekto. Ang mga tao ay nakakita ng isang pananaw sa mundo na tumatakbo patungo sa pagdurusa, hindi malayo dito, at malalim silang binago nito. Marahil ay walang naglalarawan ng bagong pagpapahalaga sa buhay na ito ng mas malakas kaysa sa kanilang saloobin sa mga hindi ginustong mga bata. Ang infanticide ay isang pangkaraniwan at legal na tinanggap na kasanayan sa Roman Empire. Ang isang ama ay may ganap na karapatan na magpasya kung ang isang bagong panganak na sanggol ay itatago o nakalantad sa isang burol o isang dump ng lungsod na mamatay mula sa mga elemento o kinakain ng mga hayop. Ito ay pangkaraniwan para sa mga babaeng sanggol o mga ipinanganak na may anumang uri ng pisikal na pagkadilim. Ito ay isang nakagawiang, hindi napapansin na trahedya. Ang mga Kristiyano, gayunpaman, kinundi na ang pagsasanay na ito bilang pagpatay. Itinuro nila na ang bawat bata, mula sa sandali ng paglilihi, ay isang sagradong regalo mula sa Diyos. Ngunit hindi lamang nila kinundi na ang kasanayan, kumilos sila. Pupunta sila sa mga lugar kung saan ang mga sanggol na ito ay inabandona, iligtas sila, at dalhin sila sa kanilang sariling mga tahanan upang itaas bilang kanilang sariling mga anak. Nilikha nila ang unang mga naulila. Pag-isipan ang rebolusyong moral na nilalaman sa simpleng gawa na iyon, ang pagmarcha sa basura ng lungsod at ipinahayag na ang buhay ng tao ay itinapon doon bilang walang halaga na basurahan ay, sa katunayan, isang kayamanan ng walang hanggan na halaga. Ito ay isang direkta, pisikal na paghaharap sa buong sistema ng halaga ng sinaunang mundo. Kaya, tulad ng nakikita natin, hindi lamang ito pagbabago sa relihiyon, ito ay isang pangunahing revolusyon sa kung ano ang ibig sabihin ng tao, isang direktang hamon sa mga halaga ng isang imperyo na itinayo sa kapangyarihan. Nag-iiwan ako na nagtataka, at nais kong tanungin ka, sa anong mga paraan naniniwala ka na ang sinaunang pagsusuri ng bawat solong buhay ay patuloy na humuhubog sa ating modernong mundo, at nasaan ang mga aralin na kailangan nito ngayon? Ibahagi ang iyong mga pananaw sa mga komento. Kung nahanap mo ang paglalakbay na ito na mahalaga, siguraduhin mag-subscribe at mag-ring ng notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na paggalugad, at maaari mong panuorin ang aming susunod na video sa pamamagitan ng pag-click dito. Hanggang sa susunod, manatiling mausisa. Ito si Marco.